Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Day Devotional with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is gaano kahalaga ang pag-aaral ng doktrina. And may concept po ito na doctrine. In Christian theology, doctrine refers to the fundamental teaching and beliefs derived from the Bible that define the Christian faith. These teachings provide framework for studying God's salvation, the church, and the Christian life. Doctrine is essential for maintaining theological accuracy, guiding believers in their faith, and protecting against false teaching. Ngayon, makikita po natin to sa Titus chapter 1 verse 9. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine, and also to rebuke those who conduct it. So, sa Tagalog naman po, dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, doctrine is unavoidable. So, yung doctrine po yung pag-aaral sa salita ng Diyos, pag-aaral sa Bible, pag-aaral sa kung paano mamuhay isang Kristiyano, at kung paano mamalakad ng isang church. Hindi siya kumbaga sa pilitan, pero hindi rin kasi siya unavoidable. Kumbaga, kung ikaw may tiyaga ka sa buhay mo, lagi mo siyang magagawa. Kumbaga, makakasanayan mo siya, nahahanap-hanapin siya ng sarili mo para gawin yung mga bagay na yon. Ngayon naman sa second teaching, studying doctrine is loving God with all our mind. So, yung pagbabasa po ng Biblia, yung pag-aaral ng Biblia, kagaya ng sinabi ko kanina, pagmamahal natin siya sa ating Panginoon, sa ating puso at isip, dahil hindi naman natin pag-aaralan yung mga salita niya kung hindi natin gusto or lubos pang makilala yung Panginoon natin. Ngayon naman sa third teaching, right doctrine leads to right living. Ngayon, may mga tao kasi na nag-aaral ng salita ng Diyos na nalilihis yung landas nila. Pero kung tama naman yung pag-aaral mo sa salita ng Diyos, marapat lang din na yung buhay mo is mapunta sa tama, hindi yung gaya ng iba na ginagamit yung salita ng Diyos sa masasamang bagay. Ibig sabihin nun, sa pag-aaral nila ng ng mga salita ng Diyos, sa bad way nila ito ginawa, or kumbaga lihis sa landas ng ating Panginoon. Ngayon naman, proceed na tayo sa ating application. First application, seek the Spirit guidance as you study the Bible. So, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia or kung pag-aaralan natin yung Biblia, marapat lamang na tayo ay manalangin or humingi ng guidance sa ating Panginoon bago simulan yung pag-aaral natin ng Biblia, upang sa ganun, gabayan niya tayo at mas maunawaan natin kung ano binabasa natin roon sa Biblia. Sa second application naman, study God's Word diligently. So, kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, basahin mo siya ng kumbaga tuloy-tuloy sa buhay mo, hindi yung inaaral mo lang siya dahil sa gusto mo. Dapat ginagawa mo to dahil gusto ng puso mo, or gusto mo rin siya sa ginagawa mo, hindi yung napipilitan ka lang. Ngayon naman sa third application, search for biblical doctrine to live biblically. So, manaliksik tayo sa mga kung sino yung mga nangangaral sa salita ng Diyos o yung mga faith nila sa ating Panginoon, and gayahin natin yung pamumuhay nila ng naayon sa tama, gaya ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Si Lord Jesus Christ, siya lang yung isang good example na nakita natin na pwede natin gayahin. Ngayon naman sa discussion na tayo. Why is it dangerous for a Christian to live without biblical doctrine? For me kasi, may mga tao na nagbabasa na hindi rin naniniwala dun sa patungkol dun sa salita ng Diyos. May iba na nagbabasa ng Biblia, pero deep inside, nagdududa sila
dun sa ibinibigay ng salita ng Diyos. So, mas maganda na kung ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang maganda kung may guidance ito ng Panginoon, sinisimulan mo sa pananalangin upang sa ganoon gagabayan ka ng Panginoon sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng salita niya. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.